Alam kaya ng mga nag-e-bike na maraming naaasar sa kanila? Kamote daw po ang mga e-bike driver. Uma-agree po ba kayo? Pabor naman kaya sila sa pagre-require ng driver's license? Sa akin, pabor na wag na eh. Sa mga taong galit na galit sa mga e-bike, ano kayang masasabi nila sa inyo? Baka magalit sila sa akin. Sobrang init ng usapan ngayon sa mga e-bike. Laman ito ng mga sikat na Facebook page gaya ng Viso. At marami pang iba. Umabot na rin ito sa national TV. E-bike riders nga pala kayo, kaya okay lang na maging mahina. Kaya naman, Mag-iikot ako upang kumausap ng mga e-bike driver, e-bike shop at enforcer. Kaya samahan mo ko. Ano po ang pangalan? Rosemary. Just Nazari. Bernard, Dito. Noel, Ryan po. April. Gaano katagal na po kayong gumagamit ng e-bike? 3 years ago. 2 years and a half. Isang taon na. Kasang taon pa lang, 2017 pa. Alos 4 years, no? Bakit nyo naman naisipan kumuha ng e-bike? Kunyari, bakit hindi trike, ba't hindi motor? Kasi noong una, single na motor gamit ko pang sundo sa bata. Eh, nangyayari pag umuulan, kaya arawan, kaya nag-e-bike na lang kami. Ride safely na pwede siyang makalusot sa daan, pansamantala, ganun, para makabilis papunta sa need puntahan. Pang service kasi yung tricycle maraming ito walang lisensya, mga ganun. Kaya e-bike. Para hindi na mamasahin na sumakay ng tricycle. Unang-una, economical, makakatipid ka. Pangalawa, nung binili ko ito, pandemic yun eh. Instead na bumahay ka sa jeep, pag motor ka, mag-e-bike na lang, mas okay. Sabi nga nila, environmental friendly. Walang usok na nilalabas. Masasabi mo ba na mas malakas yung benta ng mga e-bike ngayon kumpara nung mga nakaraan? Yes po sir, tama po. Mas malakas po ngayon compare sa mga nakaraang panahon dahil mga customer po natin is mas pinatangkilik yung e-bike kaysa motor dahil mas madali siyang gamitin. And pangalawa, mas mura siya compare sa motor. Marami kasing nagsasabi lalo na sa social media na kamote o pasaway daw po yung mga e-bike. Agree po ba kayo dito? Depende rin po sa driver eh. Kasi iba, umakarurot na naka-e-bike, singit din, parang single kasi parang dala din nila, ganun eh. Depends sa driver or sa nagdadala ng e-bike. Kasi yung iba, hindi ko naman nila lahat. Pero yung iba kasi, once na makahawak sila ng malabela, it's either motor or e-bike. Yung ibang tao, nag-iiba yung ugali na parang, nakamotor ako, kaya kong higitan to. Naka-e-bike ako, kaya ko lumusot sa iba-ibang daan. Hindi naman. Huwag lang ang pansinin mga ganun. Sinabi yung mga pasaway, huwag na pansinin. Tingin nyo po, bakit kaya maraming nagagalit sa mga nag-e-bike? Kasi nga, di ba, yung mga tricycle, bis na sumakay ng tricycle, nag-e-bike na lang, kaya marami naiinis sa mga ganun tao. Kumbaga parang naagawan sila ng pasahero. Meron namang matino, merong hindi rin kasi minsan ayaw nila rin tumabi. Kailangan sa gilid ka lang. Mabagal kasi ang takbo nito eh. Depende yan sa gumagamit ng e-bike. Katulad yan, may city ordinance tayo dito sa Valenzuela. Ngayon, kung sila nakakaintindi sa city ordinance, alam nila yung pagiging e-bike driver responsible. Pag sinabing dito ka lang sa loob, hindi ka pwedeng mag-highway. Simple lang. Wala kang negative na maririnig. Ano po yung napapansin yung madalas na ginagawang mali ng mga e-bike kaya maraming nagagalit sa kanila? Minsan yung mabagal sila, lalo na pag mga senior yung nagmamay-ari talaga ng e-bike. O kaya minsan naman yung senior, gusto pag gaya niyan, pag nandiyan sila, agad sila, yung akit agad sila, kahit may nagpapagupag, gusto sila agad unahin. Agad sila ang nagagalit. Pero pag mga bata-bata pa, okay naman, walang problema. Para sa inyo po, dapat po bang may driver's license ang mga nag-e-bike? Sa akin, pabor na wag na eh. Tulad ko naman kasi ako nasa loob lang, hindi naman ako nag-highway. Depende sa iba siguro na ipagbawal yung pag-highway. Kasi dagdag gastos pa sa amin yun, nagbabayad kami ng monthly na e-bike. Oo, dapat lang kasi para ma-e-bike sa highway. Kasi pag walang allowed, hindi mo maano sa highway to. Depends kung saan ka nakalocate. It's either nasa Valenzuela, Quezon City, or kahit saan man. Yung iba kasi na lugar, need nila ng driver's license. Lalabas sila ng daan or pupunta sila somewhere na pag naharangan sila, need silang hanapan ng license or ng papers bakit sila nag-drive ng e-bike sa highway. Number 1, meron ng LTO na ipinasa. May requirements pagdating sa speed ng e-bike. So katulad nito mga 3 wheels. Ito sigurado ang pinakamabilis nito is 35 kilometers per hour. So hindi siya papasok doon para ma-require na kailangan ng parehisto saka ng lisensya ng driver. Pero makakakuha ka ba talaga ng e-bike nang walang lisensya? Sir, ano yung mga requirements para makakuha ng e-bike? Sa requirements po, pagka-installment, barangay clearance lang po, valid IDs, 2x2 picture. Tapos kailangan din po natin ng co-maker, proof of billing, saka source of income. Sir, nire-require ba ng driver's license o hindi? Mas maganda po, kahit naman po anong vehicle, pagka nag-drive po tayo, kailangan po talaga ng driver's license. So kung wala naman po,
pwede tayong kumuha ng driving permit sa city. Ito hindi ko alam kung ganito rin sa ibang shop ng e-bike. Kayo nang bahalang umalam, okay? Anong mensahe mo dito sa mga taong galit na galit sa e-bike? Pasensya na kayo kasi may mabang driver talagang gano'n. Hindi naman lahat. Hindi nyo naman need magalit sa mga nagmamaneho ng e-bike. It's either fourth wheeler man yan or three-wheelers kasi it's the same lang naman na kaya nila magmaneho. Hindi man sa mabilis, mabagal. Pwede naman kayo magbigay ng daan for them na hindi kayo makakadisgrasya parehas. Deadman na lang, hindi ko na lang papansin, ganun lang. Wala naman ako masasabi sa kanila kasi hindi ko rin naman sila kilala eh. Ano naman ang mensahe nyo sa mga e-bike driver na pasaway? Hindi pa tumigil na sa pagharurot. Isipin na lang nila na madaling masira din ang e-bike. Makahawak sila ng malibela or kahit ano man yan na sasakyan. It's either e-bike, motor, sasakyan or kahit ano. Please, pwede bang parang pakiayos na lang, makiusap na lang kayo sa ibang tao. Pwede bang huwag mo nang painitin yung ulo or magalit sa ibang tao, bakit ka naka-e-bike, bakit ka naka-motor, ba't nilalabas mo? Ba't nilalabas mo yung titi mo? Ba't binibilisan mo? Pwede mo naman silang pakiusapan, hindi yung papangunahin mo yung init ng ulo kaysa dun sa chill lang na pakag-uusap. Baka magalit sila sa akin. Pagka yung nasa daan sila, kailangan sa gilid lang sila. At silang gigitna. Simple lang naman yan eh, no? Lalo na doon sa mga gumagamit ng e-bike. Be responsible. Hindi tayo dapat nagda-drive along national road kasi delikado. Yun lang, siguro kailangan magkaroon lang ng awareness. Pangalawa, yung sumunod tayo doon sa pinagpapatupad ng ating local government unit. Yung pagbabawal ng e-bikes sa labas ng subdivision at sa labas ng national highway. Kung may mga e-bike, mag-antay sila ng tama nilang, ano ba yung tag dito? Pinapagos sila, hindi yung sugod sila ng sugod kasi delikado po talaga sila, lalo na yung may mga masasasakyan na mabibilis tumakbo. Kawawa sila pag nasagi po sila. Ayan, mag-ingat daw kayo. Maraming salamat po, ma'am. Nakakapikon naman talaga pag may nakakasabay kang kamote sa daan. At totoo rin na marami talagang kamoteng e-bike driver. Alam na alam ko yan. Driver din ako. Hindi ko lang talaga sila pinag-iinitan sa social media. Para saan pa kasi? Para magkaroon ng moral high ground. Ako ay isang disiplinadong mamamayan ng Pilipinas. Kayo hindi. Napakadali kasing sisihin ng mga tao na to. Sila yung una mong makikita. Tip of the iceberg ba? O baka sabihin mo, pinagtatanggol ko yung mga kamote. Ang ibig kong sabihin, tignan pa natin yung problema ng mas malalim. Mag-isip pa tayo ng mas mabuti. Ano nga ba kasi talaga yung ugat ng problema? Bakit nagkalat ang mga e-bike driver na mangmang sa batas trapiko? Pangit ang mass transportation natin dito sa Pilipinas. Pangit. Tulad ng mga commuter na araw-araw nakikipagsapalaran dyan sa labas. Biktima rin ang mga e-bike driver. Alo, si OA. Kaputangin na nyo. Wais tayong mga Pinoy. Makakahanap tayo ng solusyon sa anumang problema. Filipino resilience. Mabubuhay tayo gaano man kahirap ang sitwasyon. Anong kinalaman ng e-bike sa drama na to? Hindi mo afford bumili ng sasakyan. Mura ang e-bike. Tumataas na presyo ng gas. Magdekuryente. Laging traffic. Kayang lumusot ng e-bike. Sino ba ang ayaw makatipid? Natuto lang mag-adjust itong mga nag-i-e-bike na to. Yun nga lang, walang maayos na sistema ang gumagabay sa kanila. Mga sakay niyan, 'di ba? Puro senior citizen o kaya naman magulang na sumusundo ng bata. Sa tingin mo ba gusto rin nilang ma-aksidente? Sagutin mo. Matalino ka, 'di ba? Ang daldal mo nga sa comment section eh. Hindi sana tayo nagtatalo-talo rito. Hindi sana natin pinag-iinitan yung mga kapwa natin ordinaryong Pilipino. Kung maayos lang magtrabaho yung mga nakaupo. Sisisihin mo na naman yung gobyerno. Ikaw kaya umupo. Kaputangin na nyo.